Kailan tayo ayan sa Tacloban na buo na ang desisyon na iwanan ang kanilang lugar. Ang iba sa kanila ay nakarating na rito sa Maynila, sakay ang C-130 ng Philippine Air Force kung saan sila ay manunuluyan sa mga kamag-anak o kaibigan. Para sa detalye, babalitaan tayo ni Sam Ramirez. Walang pahinga ang mga C-130 planes na ito sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayang nasalanta ni Bagyong Yolanda. Dito sa aking likuran, makikita nyo yung dalawang US Marines na C-130. Sa di kalayuan, nandun naman yung C-130 naman ng Philippine Air Force. Ngayon, yung isang C-130 ng US Marines at ng Philippine Air Force, kasalukuyan silang naglo-load ng mga relief goods at maya-maya lamang ay tutulak na sila papunta doon sa mga probinsya na matinding naapektuhan itong si Super Typhoon Yolanda. Habang yung isa naman ay kakagaling pa lamang ata ito ng Tacloban at nagbababa na sila ng mga pasahero. As of 11 o'clock ng umaga, medyo hindi pa ganon kaganda yung sitwasyon ng panahon dito sa may Villamor Air Base. Pero so far, tuloy pa rin ang kanilang pag-alis maya-maya. Makalipas ang mahigit isang oras, nakalipad din ang dalawang C-130 planes na may dalang relief goods patungong Tacloban. Lula ang US Marine C-130 plane mula Tacloban ang mahigit 100 sibilyan mula sa nasabing lugar. Isa sa mga sakay nito ang pamilya Rehis. Ikwinento nila sa PTV News Team ang masalimuot na karanasan nila mula noong dumaan ng bagyo hanggang sa sila ay nakasakay sa C-130 patungong Maynila. Kukumpara ko sa mas sobra pa doon sa tsunami ng Japan. Kaya nga nung biglang tumaas yung tubig, yun ang una-una kong naisip, yung tsunami ng Japan. Bigla na lang akong napakyat ng bubong. Nakita ko talaga, split seconds lang, biglang tumaas yung tubig. Tapos umakyat na ako ng bubong. Pero yung bahay ko, wala nang bubong, was out na. Kumapit na lang ako doon sa isang kahoy. Nagsuot lang ako ng helmet na hindi ako tamaan ng mga yero na lumilipad. Nakahalo pa tong mga preso, may mga organized crime group na nakapasok. Yung ginagawa nila doon, niraransak yung mga, wala na silang maransak sa downtown area na mga jewelry store, yung mga department stores. Sa mga bahay-bahay na sila na kung saan pa may kumpleto. O yung dalawang nahuli doon, umamin sila talaga na preso sila. O buti na lang, community na talaga nagtutulong-tulong na. Ikwinento ni Darlene Rehis at Bagyong si Norman Philip ang katakot-takot nilang karanasan sa pagbiyahe mula Cebu patungong Tacloban upang mahatiran ng pagkain ang pamilya ni Darlene. Alam namin na mapananganib, so nag-prepare kami ng tear gas, ng mga axe, kahit ano. Oo, tapos yung Kinapit namin yung mga sa windows, bintana ng trash bin para hindi, kasi may threat kasi na may pero along the way, palaging may sumisilip, Ganun. tapos nag-a-attempt na i-open kasi mag-clear kasi ng mga relief goods yung dinala namin. Ipinaalam na nila ito sa mga otoridad at agad namang nagpadala ng mga security personnel ang mga pulis at militar sa nasabing lugar. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.